rejoicing, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. We will end this month dancing, Lord God. Hallelujah, in the name of Jesus. Salamat, Holy Spirit.
And you came to my rescue, and I just wanna be where you are. My life be lifted high, our world be lifted high, our love be lifted high, higher, higher. My life be lifted high, our world be lifted high, our love be lifted high, higher, higher. My life be lifted high, our world be lifted high, our love be lifted high. And all my fountains are in you, and all my hope is built on your love. All my fountains are in you, and all my hope is built on your all my hope is built on
Lord God, for this day. Thank you for this another chapter, Lord, na imong gihatag sa muang kinabuhi, Ginoo. Lord, we thank you, Lord God, for this another opportunity, Lord, kadiin magtapok na pud mi karong sa simbalay, Ginoo, o we ask you, Lord God, nga karong adlaw, Lord, salamat sa imong buhaton. We ask you, Lord God, to give us wisdom. We ask you, Lord God, for your presence, Lord, because we know, hallelujah, that your word says, Lord, where your spirit is, Lord, there is freedom, Ginoo. That's why, Lord, I pray, Holy Spirit, ang matag-usa karon sa simbalay, maka-experience, Lord, sa imong presence, maka-experience of freedom, maka-experience of healing, Lord, maka-experience sa imong favor, Ginoo. Hallelujah, I pray, Lord God, na karong hadlaw, I prepare among heart, Lord, para sa word nga among ma-receive karon, Lord God, and I declare blessings, Lord, sa matag-usa nga nakadungog sa ako ang tingog karon, Lord God. Salamat. Hallelujah, nining adlaw, Lord God. We give you all the glory, honor, and praise and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. No? So, again, maayong adlaw, ug akong gi-welcome ang matag-usa sa ato ang simbalay, ug akong gi-acknowledge, no, kung first time pa nga naka-join sa atong simbalay, ako kang gi-welcome sa Life Church CDO. O muni atong ginabuhat, no, sa every Sunday nagasimbalay ta. Simbalay means simba sa balay, no, simba sa mga balay tungod kay word ni Lord nag-ingon mga igsoon nga sa John chapter 4, no, nga sa diha nga isa ka babae dito nga na-meet ni Jesus, gigda na si Jesus nga, Lord, ingon sila nga kamo mga Jew nga worship diha sa Jerusalem, pero kami, no, mga Samaritan ga worship diri sa bukid, no. Then ingon si Jesus, no, niabot ng panahon nga dili na ta, niabot na ang time, ingon si Jesus nga di na kamo ingon nga didto ko musimba o dili ko musimba, no. Kay ingon ang Bible, for God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth, no. So asa ka nga dapit pwede nimo simbahon si Lord, mga igsoon. O ingon ang Bible sa Psalm 139, no, ngayon that God is omnipresent God. It means, mga igsoon, that si Lord nasa sa tanang dapit, no, nasa sa inyong balay, sa trabahoan, sa hospital, no, sa bisan asa nga dapit, mga igsoon, na ang presence ni Lord, no. Si Jesus sa Matthew chapter 18 verse 20, ingon siya, for where 2 or 3 are gathered, ingon si Jesus, there am I in the midst of them. So ingon ito, for where, no, kung asa ang duwa og tulo, wala gisgot dito nga kung asa ang church building, naapo dito si Lord, no. Ingon dito kung asa ang duwa, tulo, magahisgot siya ngalan, nasa sa taliwala. So kung karong adlaw sa simbalan ninyo, naamo diha, no, duwa, tulo, or pila mo kabuok, unya ang inyong gisgutan si Jesus, ingon si Lord, I am in the midst of them, no. So karong adlaw, mga igsoon, last Sunday we talk about, no, how we respond, no, sa goodness ni Lord sa atong life, the moment na ma-experience nimo kung unsa ka maayo si Lord sa imong life, no, unsa imong respond ana. But today, atong hisgutan, mga igsuon, ang the open invitation from Jesus, no? So, the open invitation from Jesus. Ang atong text makita sa Luke chapter 14, verse 15 to 24. Ingon diri, mga igsuon, ako basahon, no? When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. Sa verse 16, ingon diri, Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. No, so na isa ka tao kuno nga nag-prepare og dako nga kumbira og nag-invite siya og daghan kay nga mga guests. No, kanang certain man di ang mga igsoon, gamay lang ang background ani. No, ang but pasabot ana, no, it means it represent God. And then ang banquet dara, it symbolizes the kingdom of God, a place of joy, abundance, satisfaction, fulfillment, and fellowship. No, so that's the kingdom of God. And then ingon ang Bible, no, that many guests are invited. Kani mga invited representing the people of Israel who were God's chosen ones. Sila man ang una ang gipili ni Lord. No? And then verse 17, at the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited. Gigna niya yung servant, gisugo niya nga kato mga gipang-invite, i-follow up to sila nga moanhin na. No, ingon siya, come for everything is now ready. No?
andam na, prepare na tanan. And then sa verse 18, but the all alike began to make excuses. No, ito mo katapat, excuses. Kamanig na siya, excuses. No, yung siya, the first said, no, so na tulo ka tao, ng excuse, yung siya, I have just brought a field and I must go and see it. Please excuse me. So gi-invite siya, kunya, yung siya nga, excuse lang ko. Nga naman, no, kay nakapalit ko og yuta kung ako sang tanawon. So, reasonable na reason. Pero kung imong sabton mga igsoon, makita nimo diya nga excuse lang. Nga naman, tungod kay dili ka mo palit og yung sa dito nga ako sang i-check ang yuta nga akong gipalit, no? Before ka mo palit og yuta, dapat imo na siyang i-check daan, di ba? Kung pa-survey ka, i-check nimo siya kung okay ba siya nga yuta, ay nimo paliton. Diri, iya ko nung i-check ang iyahang gipalit kay yuta. So wala pa niya na-check. No, ikaduwa na yon sa verse 19 ingon siya, another said, I have just bought 5 yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me. No, so siya nakapalit po ko og 5 kabuk oxen. Og please excuse me kaya tuon ako i-check na ko sila. No? Siguro duli oxen ito kanto example cellphone before or washing machine, no? Before ka mo palit og washing machine, imo na siya i-check daan. Pag okay siya, ay di mo paliton, di ba? Dili pwede nga gipalit nimo daan, ay di mo i-check. So makita nimo diri mga igsoon sa verse 19 nga na-excuse gyapon ang ikaduha nga tao. And then sa verse 20, still another said, I just got married, so I can't come, no? Bago lang ko na minyo, so di ko kaanha. So imo gyapon na yung excuses, no? Sa verse 21, ingon diri, the servant came back and reported this to his master. Nibalik ang servant siyang master, ingon siya, din the owner, yan ang gi-report, nga ang first na gi-invite, no, wala sila, ni-reject sila sa invitation. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, and the blind, and the lame. So kato mga dili, wala kang tag-i-invite, mo to gi-invite, no? So, yun sa verse 22, Sir, the servant said, what you ordered has been done, but there is still room, no? Na-invite na nato sila, pero kulang pagyapon, wala pagyapon na puno. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full, no? I tell you, verse 24, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. No? So dahil powerful kay nga lesson ani nga story mga igsoon. No? Saan isa ka parable? When we talk about parable, ang parable mga igsoon is istorya ang pangkalibutanon pero nasa langit nung kahulugan. No? Si Jesus mahilig siya og story og mga parable para mas masabtan pa sa mga tao. No? Sa una, pag makadungog kag parable, no, pag mabasa kag Bible, nakabasa kag parable, maglibog na ka, no? Makaingon ka lisod kayo basa kag Bible, kung kasabot unsa ng parable. Pero ang parable mga igsoon, gihimo ni Jesus para mas ma-explain niya ang iyang buot pasabot, no? Ang buot pasabot niya. And then ingon diri mga igsoon, no? Na ang powerful lesson ani mga igsoon, kung imong ma-notice sa verse 17, ingon siya, come for everything is now ready, no? So, God's invitation is already prepared, mga igsoon. Ang tragedy ani nga parable is not that there was no invitation. No, ang tragedy ani nga parable dili kay wala siya nag-invite, but ang tragedy is that people were invited but choose other things instead. No? Ang tragedy is gi-invite ang mga tao pero gipili nila ang lahi, no? So makita nimo dara na tulo ka tao, di ba? Yung sa draw ay nakapalit ko yuta, no, nakapalit ko og yoke of oxen, and then ang isa na minyo ko, no? So kini mga excuses mga igsoon, okay siya, di ba? Walay problema sa ilang mga excuses. Kung basahon kung imong sabton mga igsoon, no, their excuses were not necessarily bad mga igsoon. No, dili siya dautan. The problem was that good things became more important than God's invitation sa ilang kinabuhi. No, ang ilang mga excuse dili man mga dautan. No, pero sometimes mga igsoon ang problema
ang mga maayong butang or good things mahimo siyang importante kaysa sa God's invitation sa atong kinabuhi. I tell you mga igsoon, no? Don't let the good things keep you from God's best mga igsoon. Ayaw isugot nga ibaylo nimo ang mga good things lang sa God's best mga igsoon. Tungod kay sultian ti ka, no? Mas napagig the best si Lord sa imong kinabuhi. Siguro na kay mga struggle sa life karon, di ba? Ang tusa lang na, no? Agi lang na mga igsoon. Sultian ti ka na God's best si Lord sa imo. Ngano nakaingon ko mga igsoon? Kaya ingon ang Bible, no? Sa Jeremiah 29:10-11, ingon siya, for I know the plans I have for you. Kabalo ko sa kong plano sa imo, ingon siya, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and to give you a good future. So, mo ang plano ni Lord sa imong life, i-prosper ka niya, no? Dili ka madaot, nasi mayong plano nga mahimo ka mayong good future sa life nimo, no? So, kabalo ko na kay plano, di ba? Sa imong life, pero sultian ti ka nga mas greater o mas best pagidgapon ang plano ni Lord sa imong life. Why? Yun ang Bible mga igsoon, that God's ways is higher than our ways and God's plan is higher than our plans, no? So ang question diri mga igsoon, gi-invite dili kay gi-invite ba ko ni Lord, no? Because ang invitation mga igsoon, gi-invite nila ang tanan, gi-invite ni Lord tanan. Ang question is, how will I respond to God's invitation in my life? Siya na makadungog ko invitation gikan sa Ginoo. Di ba? How should I respond? Hallelujah. No? Because karang gi-invite pa lang kadaan mga igsoon, that's a great blessings, no? Example na mag-invite sa imo, invite ka sa kasal, di ba? Kabalo ka nga sa kasal, limited lang nga mga tao makaadto, pero usa ka sa gitagak invitation para sa kasal. Di ba? Malipay ka. Para sa mo privilege kinistalan nga ma-invite, no? So the same gapon sa Ginoo mga igsoon, no? Kanang ma-invite ka, blessings na mga igsoon. But pag-response sa invitation ni Lord is our responsibility, no? That's our responsibility mga igsoon. Hallelujah. So ang key lesson ani nga parable is, number 1, God's invitation is open to all. No, ang invitation ni Lord mga igsoon, dili lang ni siya para sa usa lang ka tao or usa lang ka grupo, no. Ang invitation ni Lord is open to all mga igsoon. Sa Romans chapter 6 verse 10, ingon ang Bible, the death He died, no, si Jesus, it talks about Jesus. He died to sin once for all, but the life He lives to God. So, sa lain pagid nga text mga igsoon, ingon dito nga, si Jesus namatay kausa para sa tanan. Dili lang para ani nga grupo or para ani nga religion, no. Si Jesus namatay siya kausa para sa tanan mga igsoon, no, para sa ako, para sa imo, para sa tuwa, no. Namatay siya para kausa para sa tanan mga igsoon. Ug kini nga invitation, no, it's an invitation mga igsoon, no. So when Jesus says come, it's an invitation and He is inviting us to a greater life, to a purposeful life, and to an abundant life mga igsoon. Muna nga once mga lagad ka sa Ginoo mga igsoon, no, dili ni siya nalagad lang. Pero the moment nga masabtan nimo nga gi-invite ka ni Lord mga igsoon sa greater life. Gi-invite ka ni Lord para sa purposeful life. No, ang imong life nga mahimong mahinungdanon, no? And then gi-invite ka ni Lord to an abundant life. Because in John chapter 10 verse 10, ingon ang Bible, the thief come to steal, kill, and destroy. But Jesus said, my son, I have come to give you life and life abundantly. No? Sisitan ko no ni ani sa kalibutan para sa pagkawat, no? Pagkawat, pagguba, pagpatay sa atong mga kinabuhi. Sa may kawaton ni Satan mga igsoon, ang kwaon ni sa tuwa is ang atong time sa Ginoo, ang atong relationship sa Ginoo. No, mabisi kag ayo, di ba? Walang Lord, wala kay relationship sa Lord. Pag mawala ng tanan mga igsoon, atong prayer life, no? Ang atong spiritual life, pag mawala ng tanan, diyan na din nga mapatay ni Satan ang atong life, and then maguba ni Satan ang atong kinabuhi mga igsoon. No? Pero good news, no? Ang good news mga igsoon is that gi-invite ni Lord, no? Dalon ta niya mga igsoon sa greater life, no? There's more sa life mga igsoon. Dalon ta niya sa purposeful life ug abundant life mga igsoon, no? Usahay mangod, di ba? Para tong sa story nga nisitol sila sa good,
nalimot sila nga napay best mga igsoon. And sometimes wata ka bantay no musitol tas sa mga good sa life. Wala ta kabalo nga napaday the best sa life mga igsoon. Ug kanang the best nga life makita ra nato na kang Lord. No, diya ra gito na makita kang Lord. Hallelujah. Everything happens sa life nato mga igsoon happen because you came. No? Bantay ka example, di ba? Nakatrabaho ka karon, no nakatrabaho man ka. Tungod kay diyang sa diyang nay hiring sa trabaho ni adto ka dito. Tungod kay ni adto ka nang apply ka, nadawat ka, di ba? Kung estudyante ka karon, no, naka-eskwela ka tungod kay ni adto ka, di ba? Ni adto ka kay nagpa-enroll ka. That's why naka-eskwela ka, di ba? So ingana na siya. Everything happens sa life happen because you came, no? So naay mahitabo sa life nimo basta mo adto ka, no? Especially sa invitation ni Jesus mga igsoon. So makatay na kung pipila ka invitation. Number 1, no, muna itong first point. Number 1, come and taste the goodness of God. Anhi o tilawi ang kamaayo sa Ginoo, no? Sa Psalms 34 verse 8 mga igsoon, yung ng Bible, no? Tilawi og tan-awa, taste and see that the Lord is good. Oh, the joy of those who take refuge in Him. No? So makita din mga igsoon, no? Imong matilawan ang pagkamaayo sa Ginoo, imong makita ang pagkamaayo sa Ginoo mga igsoon. No, sama sa tong story last Sunday sa Luke chapter 17, Luke chapter 7 katong babae no nga yadto siya kan Jesus, wala gani siya invite pero kay naka-experience siya ang pagkamaayo ni Lord ug pag-abot niya dito mga igsoon, no? Iyang giofira niya gibubuan ang tiil ni Jesus og perfume. Di ba nga katong kantidad is salary sa 12 sa 1 year nga salary. Iyang gibuo sa tiila ni Jesus mga igsoon. Ngano man kay naka-experience siya kung unsa ka maayo si Lord sa iyang life, no? Usa siya ka nag-watch mga dili maayo nga butang, but sa diyang iyang na-encounter si Lord, no? Wala siya naka-experience, wala siya gi-condemn ni Jesus, pero naka-experience siya sa gugma ni Lord mga igsoon. So tungod ato nakabuhat siya mga butang mga igsoon, no? Tungod ato, no, tungod kay nakasinati siya sa pagkamaayo sa Ginoo mga igsoon, nahimo to niya, no? So ingon si Lord, no, come and test, no, come og sinatia ang pagkamaayo sa Ginoo mga igsoon. Ikaduha, it's an invitation mga igsoon, come and receive rest, no? Anhi og dawata ang kapapahulayan. Sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, si Jesus ningon siya, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Duol mo sa kuha, kamong gikapuyan o gibug-atan, because I will give you rest. No? Sa verse 29, yung dali, take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. No? So pag dili mo makita kaning text, makita ni mga igsoon nga dili bugat. Lagon si Lord, come to me. I don't know unsa imong na-experience sa life karon nga semana or karon nga bulan mga igsoon. No, I know some of us na mga problema, na mga struggle sa life. No? Dahil mga bugat nga mga nahitabo sa atong life. Sa atong family, sa atong study, sa atong trabaho, sa atong negosyo na mga struggle. O ingon si Lord mga igsoon, come and I will give you rest mga igsoon. Ingon si Jesus, dili bugat ang iyang ipapasan sa tuwa mga igsoon. So sa kalibutan nga puno sa kabug-aton, sa problema o kalisdanan, nag-offer si Jesus ug nag-ingon siya mga igsoon, come and I will give you rest. No? Kini bitaw usahay mahimo siyang bugat, no, pag dili nimo siya ibutang. Di ba example kanang cellphone, no? Kung nakay cellphone gawiran karon, pila ra na unsara may timbang ana mga igsoon. Diba uban siguro moingon ka 100 grams na ni siya pastor. Di ba? Siguro, no? Pero gaan na siya mga igsoon, no? Pero imo nang ihang sa imong kamot for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, no? Okay para siya. Pero pag maabot na sa 30 minutes mga igsoon nga imong gihang sa imong kamot, no? Ginganin nimo siya, dugat na siya. Maabot pag siya 1 ka oras, 2 ka oras, bisan pag unsa nakagaan nga cellphone, pero muhahoy imong kamot, mubugat, kurog imong kamot, no? Kahit tungod nga naman, nakahang man siya. Disin gapon sa atong problema. No, usay mahimo siyang bugat tungod kay kanang kita ra ang nag-carry ba, no? Ato lang giato-ato. Ato lang ako rin bahala ani.
Di ba? O kung, balo ko nga, strong ka. Pero sabi ni mo mga igsoon, si Jesus nag-offer siya, come and I will give you rest. Kung saan man para mahimong gaan, ibutang mo ang cellphone, disin gapon, ihatag kang Jesus mga igsoon. Ihatag dito sa cross, no? Ang tanang mga kabukaton mga igsoon, ibutang na to sa kamot ni Jesus. Hallelujah. No? So ingon si Jesus, come and I will give you rest. Ikatulo mga igsoon, come and receive forgiveness. No? Come and receive forgiveness. Ali, no? Duol ug dawata ang kapasayloan. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, yun ang Bible, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him, no, kan Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace, no? So without the shedding of the blood, there is no forgiveness of our sin, mga igsoon. The reason na pasaylo ta, because paagas ni Jesus ang iyang blood dito sa cross, mga igsoon. Ang iyang blood may naghugas sa tuwa, no? Ang nakanindot sa tuwa, mga igsoon, kay no, ang gibuhat ni Jesus Christ, mga igsoon, wala lang tanya gitabunan, wala lang niya gitabunan ang atong sala, kundi iyag yung gihugasan. Di ba? Example, kung naihugaw sa inyong balay, niya nai bisita, no? Manghinlo ka, di ba? Imo lang gitabunan. Di siguro makita ang hugaw kay imong gitabunan, pero sa ilalo man na naagyaw pa ng hugaw, no? Pero nga ni kag gihugasan, imo gyud gibanwasan, nawala gid ang hugaw. The same gyapon, no? Ang atong sala, mga igsoon, wala gitabunan ni Jesus kundi iyang gihugasan, ug gihugasan niya sa iyang blood, sa iyang hamiling nga dugo, mga igsoon. Ikaupat, no? Ingon ang Bible, come and receive salvation, no? Muning invitation ni Jesus, mga igsoon, come and receive salvation. Gitawag na ko ni siya the wow invitation from Jesus, no? The wow invitation from Jesus, mga igsoon. No, so ang first salvation ng tao is para lang sa mga Israelites, no? Para lang sa mga Jew. Pero ni-reject sila, wala nila gitawag ang invitation. So tungod ana, mga igsoon, no? Kita taga-antag higayon nga gi-invite ta para sa salvation, mga igsoon. Ug ingon ang Bible, no, sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang bayad kuno sa sala kamatayon, no, pero ang libre nga gasa sa Ginoo is kinabuhi nga walay katapusan, no? Unsa ba atong buhaton na, mga igsoon? Sa John chapter 3 verse 16, ingon dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, no, si bisan kinsa ang tuo ug mudawat sa iyaha, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So simple lang kay ang salvation, mga igsoon. Unsaon man ato lang dawaton, no, ato lang tuuhan si Jesus. Ang tarang butang nga yang gihimo 2000 years ago dito sa cross nga siya nagpakamatay, no? Ang sacrifice nga gibuhat, ato lang tuuhan ug ato siyang dawaton sa atong kinabuhi ug kita makabaton og kaluwasan, mga igsoon. No? So sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ingon ang Bible, for it is by grace you have been saved through faith, no? Pinagi kuno sa grasya, naluwas ka, pinagi sa pagtuo. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by your works, so that no one can boast. So maluwas sa, mga igsoon, dili pinagi sa atong binuhatan, no? Kaya kung pinagi sa atong binuhatan, mabos man nato sa Ginoo, di ba? Pwede mo tamingon kang nga, Lord, nagbuhat niya akong maayo, Lord, nagbuhat niya akong mga mayong butang, no? So ang salvation dili siya ma-base sa atong good works, no? Kundi mga igsoon sa unsay gibuhat ni Jesus Christ, the finished work of Jesus Christ dito sa cross, mga igsoon. That's why the moment kay imong dawaton si Jesus, katong iyang gibuhat sa cross, the finished work of Jesus Christ dito sa cross, mao toy mabutang sa imuha, mga igsoon, no? Mao toy makita sa atong Heavenly Father sa tuwa. So it's an open invitation, mga igsoon, para sa tanan. Regardless sa imong background, sa imong past, no, sa imong mga mistakes, mga igsoon, nag-offer si Jesus of forgiveness, redemption, and eternal life, mga igsoon, sa tanan nga muduol ug mutuo sa iyaha. Come, no, and receive salvation, mga igsoon. Kalima nga invitation is come and find satisfaction. Sa John chapter 4 verse 14, ang Bible, but those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh bubbling spring
within them, giving them eternal life. No? So ang but pasabot ani mga igsoon, no? Ang satisfaction sa life naaragid na to makaplagan kay Jesus. Wala sa mga butang bisan pag unsay ma-acquire nimo diri sa kalibutan, mga igsoon, dili na siya mao makapasatisfy sa imuha, no? Sa John 14, no? So John chapter 14 mga igsoon, verse 6, ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So tulo ka question sa tao niya. Nagitubag ni Jesus, number 1, no, unsaon para makaadto kog langit, ingon si Jesus, I am the way, no? Ikaduha nga question, nakasagara question sa tao, unsa gid ka sure, unsa ka tinuod, ingon si Jesus, I am the truth, no? Lahi ang I am the truth ug I am a truth. Kasi pag moingon kag I am a truth, it means napay laing truth. Pero pag moingon kag I am the truth, it means wala na gilaing truth. Ingon si Jesus, ako ang kamatuoran, no? Ani unsa may makapasatisfy sa kinabuhi, ingon si Jesus, I am the life. I tell you mga igsoon, bisan pa og na asa imo tanang butang, pero pag wala si Jesus sa imong kinabuhi, dili ka masatisfy. No? Tanawaran ng mga politician karon, di ba? Kabantay mo sa flood control, no? Na naman ta sa El Nino karon, pero no, sa laing lugar sa Pilipinas ginaulan pa yan, ginabaha pa yan, ngano man. Kay bisag unsa pagtabon, no, sa corruption gina-expose ni Lord mga igsoon. Makita nimo dia kani nga mga tao, mga religious people ni sila, no? And yet makita nimo, no, makita nimo ang ilang life na may mga millions pero mukurap pagid og billions, kano man dili sila masatisfy mga igsoon. And I tell you mga igsoon, no, maayo man nga natay mga butang sa kalibutan, kinhanglan ta na, dapat naata na, pero dili na may makapasatisfy sa life nato. Only si Jesus na mga igsoon, only si Lord lang ang makapasatisfy sa ato ang kinabuhi, no? Kasi ang mga ma-offer sa kalibutan sa tua is mga temporary nga pleasure that leave us a feeling empty, drain, unsatisfied mga igsoon. So si Jesus nag-invite sa tua, no, to come to Him mga igsoon, no? Tungod kay siya ang source sa joy, sa peace, sa blessings, sa favor, sa purpose mga igsoon. In Him, no, we find the living water that quenches our soul's deepest thirst mga igsoon. Ikaunom na invitation, come and experience healing mga igsoon. You know what? Sa life ni Jesus, silang yan sa diri sa kalibutan mga igsoon 2,000 years ago. Kung tanawan nimo ang ministry ni Jesus, no? It's about healing people. It's about delivering people. It's about blessing the people mga igsoon, no? So diri mo makita, no, na diri mo makita ang ani si Jesus mga igsoon to heal the broken. Wala siya ni to condemn us, ni siya to save us. Wala siya ni to condemn us, but to transform us mga igsoon, no? So nanong kinahanglan ta nga ayuhon, no? Kay basin na samad ta, no? Na siguro yung mga samad physically, di ba? Pero na yung mga samad sa sulod, no? And God wants us to be healed mga igsoon. God wants you to be healed. And I don't know, nyani ka sa simbalay karon, no, na kay gibati, no, I pray nga while nga minaw ka sa word ni Lord, giayo ni Lord ang imong balatian mga igsoon, no? And then ika-7 nga invitation is come and receive transformation mga igsoon. Sa Luke chapter 19, story ni Zacchaeus mga igsoon. Si Zacchaeus sa tax collector, no, nailhan sa mga tao as notorious sinners. And yet siya na-encounter niya si Jesus, no? Samtang nag-istorya sila ni Jesus mga igsoon, na-experience niya ang love ni Lord, ang goodness ni Lord, no? Unsay gibuhat ni Zacchaeus, nitindog si Zacchaeus. Ug ingon siya, Lord, katunga sa akong bahandi, akong ihatag sa mga pobre. Na ako'y nailad, Lord, akong bayaran sila kaupat. Unsay nitabo ka sa life ni Zacchaeus, nga si Zacchaeus sa diyang wala pa sila nag-meet ni Jesus, grabe kay siya ka-greedy, grabe kay siya kadautan. Pero unsay nahitabo mga igsoon, sa dihang na-experience niya ang gugma ni Lord, na-transform ang iyang kinabuhi mga igsoon, no? Na-transform iyang life. Sultian di ka, dili religion ang makatransform sa tuwa, no? Pero sultian di ka, the moment nga ma-encounter ni mo si Lord, mailhan yung ma-experience ni mo si Jesus, diha mag-start nga ma-transform ang imong life mga igsoon. Then last, no, come and connect, no? Muni ang last nga invitation ni Jesus, come and connect. So John chapter 15 verse 4, ingon si Jesus, remain in me, no? It's an invitation, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit
if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Sa verse 5, ingon si Jesus, yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ingon si Jesus, ako ang vine, ug ikaw ang branches, ikaw ang sanga. One of the greatest blessings God has given us is our connection sa Yaha, mga igsoon. Abi ni mga wala tag design ni Lord no nga mag kinabuhi no o sa Christian nga life nga nag-inusara no ginakonekta ni Lord sa Yaha, sa church, or even sa mga leaders no kanang mga tao nga nag-invite sa tuwa sa atong spiritual family no sa mga tao nga mag-encourage, mag-disciple sa tuwa, mga igsoon. Kaya ingon ang Bible nga ang branch no na connect sa vine will receive life. But a branch that becomes disconnected eventually becomes dry and fruitless, mga igsoon. Asa man ta makonek? Asa man ta makonek? Ay tulo lang kabutang. Number 1, dapat connected ta kang Jesus. No, ingon siya, ang vine si Jesus and we are the branches. Di ba? Pag ang branch naka-connect sa vine, ang vine muhatag og life sa branch. Muna nga ang mga sanga makapamunga siya tungod kay nakakonek siya sa vine, sa punuan, di ba? Pagputlon ang sanga, no, kadugayan malaya ra di siya makaproduce og bunga. Nga naman, ang sa ibot pasabot sa connection diri, mga igsoon. No, connection is not just about belonging to a group. Dili ni siya kana nabilong ko ani ka group. No. Connection is about receiving life, mga igsoon. Receiving life. The moment na makakonect ka kang Jesus, no? Maka-receive kag life, mga igsoon, no? Maka-receive kag life. Because siguro ng Bible, in Him was life. Matingala ka, no? Mabait ka, ma-encourage ka. Sa una, basta lang, trabaho ko, basta lang, buhaton ako na eh. Pero sa nakakonect ka kang Jesus, mga igsoon, na naka-relationship kang Lord, matingala ka, no? In Him was life. Excited ka sa kinabuhi, mga igsoon. Because being connected give us life, my son. No, sa John chapter 15 verse 5, which I am the vine, which Jesus, and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing, my son. Hallelujah. So, no, ang atong spiritual life, my son, our spiritual life comes from our connection with Jesus, my son. No? Bisan pag nasa imo ang tanang butang diri sa kalibutan, pero kung wala si Jesus sa imong life, no? Something will always be missing sa life nato. Bagay kulang sa life nato, mga igsoon. No? So, unsa may makuha nato sa dihang nakakonekta kang Jesus? Una, mga igsoon, no? Strength when we are weak. Natay kusog sa panahon nga natas kaluyahon. No? Ikaduha, natay hope sa panahon sa discouragement. Natay direction, mga igsoon, sa panahon nga confused na. Natay peace, no? Natay kalinaw in times of trouble. Natay grace ni Lord sa panahon nga ma-fail ka, mga igsoon. No? So, ang question din, mga igsoon, is that, am I connected to Jesus? No? Am I connected to Jesus? Why? So, nakakonect ka kang Lord, no? Naay mga butang na imong ma-receive, no? In Him was life. Lahi ang imong life, matingala ang ubang tao, no? Matingala ang ubang tao, unsay naani nga tao bisag tay mga problema, mulaom gyapon, no? Nay problema mo ampo gyapon, mga lagad gyapon ka naman kay naka-receive tag life from Jesus, my son. Ikaduha, connected ta sa atong spiritual family, no? Kanay imong simbalay, kanay imong life group, no? Di lang mo basta-basta nga grupo niya, kamo ang spiritual family, mga igsoon, no? Being connected, no, give us spiritual family. So Acts chapter 2 verse 42, in the Bible, they devoted themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. No? So nasabtan ni sa early church, mga igsoon, mga disciple ni Jesus, kung unsa ka importante nga nabilong ka sa usa ka group, no? Sa importante kung unsa ka nindot ang naka sa fellowship. Di ba sa Hebrew, siguro dito ayaw unaw nga ang panagtapok, kaya sa panagtapok diya ka ma-encourage, no?
diya sa inyong simbalay, diya sa inyong life group, diya ka ma-encourage, diya ka ma-build up, diya ka maka-learn, diya ka mag-grow sa imong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. So, si Lord, gibutang niya sa atong spiritual family mga igsoon. Ano man, kaya na yung mga panahon nga kusgan ta, tama? Pero na po yung mga panahon, mga igsoon, na natas kaluyahon. Pero pag nakas sa inyong life group, nakas sa inyong simbalay, matingala ka, no? Na mo encourage sa imuha, no? Or baka ikaw ang mo-encourage sa uban sa panahon nga makita rin mo kauban nga naluya. That's why mga igsoon, no? Ang life group, ang simbalay, our spiritual relationship matters mga igsoon. So dahil nakakonect ka, no? Na yung mga tao nga mo pray sa imuha, no? Na yung mga tao nga mo encourage sa imuha pag nakadiya sa inyong group. Or unsa man, mo correct sa inyuha pag nakasasayop, tama? Mo celebrate sa imuha pag nakasa victory. Tumuduyog sa imong kasugo pag naka sa mga kalisdanan, no? Sa panahon nga kanang give up ka, di ba? Nindot ka sa life group sa simbalay, no? Kami sa una, na mga estudyante, undang na kuya bay, undang na kupasbay. May encourage nimo, dayaw padayon lang, no? Kasi nindot kay muna ang spiritual family mo, so muna ang purpose sa life group or sa simbalay nga diha magdinasigay mo, no, growing together sa Lord mga igsoon. Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10 ng Bible, two are better than one because one falls, the other can help him up, no? So kung ang usa mahulog, ang isa makabira, no? Kaysa katong ikaw ra usa pag mahulog ay makatabang sa imo. Sinindot kayo nga naka sa inyo ang simbalay mga igsoon, no? Katulo, no? I-connecta ni Lord sa atong mga leaders or sa mga discipler, sa atong disciple, no? Ano man kay diha ta mo grow mga igsoon. Being connected help us to grow, no? Kay ang tao nga kanami taw nag-inusara or nag-isolate sa iyahang kaugalingon, mahimo siyang dalira sa i-attack mga igsoon, no? Sa unang panahon, kapatay mo si Jesus sa iyang pag-start niya sa ministry, nagpili siya 12 ka mga disciples. Ug atong 12 ka disciples mo tiyang kauban mga igsoon. Di ba? So naasa siya mo adto kauban to niya. Pero man kay pag ikaw ra usa sayon ka atakihon mga igsoon. Pero pag naka sa grupo, nakay kauban, di ba? Sa Proverbs 27 verse 17 ng Bible, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So si Lord gamiton niya ang other people, no, to shape us mga igsoon para magporma atong kinabuhi, no? Sa i-connecta niya sa mga tao nga mo encourage sa tuwa, usahay konekta niya sa mga tao nga mo challenge sa tuwa, no? Usahay konekta niya sa mga tao nga mo correct sa tuwa. Ang usahay po i-konekta niya sa mga tao nga mo disciple sa tuwa or kita baka mag-disciple, no? Dili siguro tanan connection comfortable mga igsoon, but I tell you, no, connection are necessary for our growth mga igsoon. No, kay yung Bible, iron sharpens iron. Wala lang ay maka-build up sa imo. Kung dili ka ng kauban lang gid mo diha mga igsoon. Hallelujah. So importante kayo nga makonekta. So importante kayo no nga makonekta una kang Lord, no, kay dili religion ang makaluwas mga igsoon kun dili atong relationship sa iya. No, sadya makonect ka kang Lord, na kay relationship sa iya ha. Siya imong papa, ikaw yang anak mga igsoon, no? Kita yang mga anak. No, ikadua, makonekta ni Lord sa atong spiritual family, sa atong simbalay, sa atong life group, no? Ikatulo, makonekta sa atong mga discipler or sa leader, yung guide sa tuwa, mutabang sa tuwa, sa atong walk with the Lord, mga igsoon. No, so, sa Bible, yung ito, bad company corrupt goods character. Sabot pasabot ana, kung sayop ko ni imuhang, kung sa nimo kabuutan o kamaayo, pero pag sabot, sayop imong kauban, no, kadugayan mo buhat kay kung kasailang gibuhat. Una kanindot kay no, kung challenge sa inyo uban nato mga tao nga dalon ka paduol sa Ginoo. Dili tong mga tao nga dalon ka palayo sa Ginoo mga igsoon, no? So, connect ang Lord. So magpray ko sa inyo mga igsoon, no? Sa simbalay magpray ko, Father, in the name of Jesus. Lord, salamat Lord niining ka adlaw. Thank you Lord for the word that we receive. Salamat sa imong invitation sa among life. I don't know Lord sa mga na-experience sa imuhang mga katauhan Lord God. Maybe uban sila Lord nag-struggle, maybe uban sila Lord ay mga problema nasa balatian Ginoo. But I pray today Lord that you will touch them,
you will bless them, Lord God. If tarang problema, Lord, ilang experience, masulbad, Ginoo, sa ilang family, I pray sa peace, I pray sa unity, Lord. Hallelujah. Uban, Lord, no? Uban siguro dili. And I pray, Lord, sa tarang nga mga na-worry sa life, no? Maybe ang uban nasa kabalaka, sa may tabuguma. But Lord, I pray, Lord, that you will comfort them. Salamat, Lord, nga iparemind mo sa Lord na ikaw mong source, that you are in control, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God. I pray, Holy Spirit, na ikaw bless sa ilang mga simbalay, bless sa ilang mga life group, bless sa ilang mga family, Lord, and every family na connect ka nga ministry, Lord. Salamat na ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi, bless sa ilang kinabuhi, Lord God. I pray, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God. Hallelujah. Nalaygon ka, Lord, sa unang katapusan, Ginoo. We give you all the glory, honor, and praise and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. 2 Corinthians 9-6-8 NIV. 6. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. For your tithes and offerings, you may send it through these platforms. Happy Sunday. May God bless us all.